It's me, Isang, and welcome to Ride and Learn with Isang. So for today's video, I'm going to help you to change your shock absorber for Yamaha Mio i125 or Mio Sporty, any type of Mio po, tuturuan ko po kayo. So itong video na to is guide para po sa step by step na pag-upgrade or pag-change ng inyong shock absorber. So let's go! Bago po tayo magsimula, siguraduhin mayroon ka ng mga tamang tools. Kumuha ka ng ratchet, socket, or combination wrench na 12mm, 10mm, at 14mm. At syempre, ang paborito nating screwdriver. Huwag po natin yung kakalimutan. Tara na, umpisahan na natin ang trabaho. Unang step, bumili ng tamang shock absorber para sa inyong Mio. Ang shock absorber na binili ko ay MHR, Thailand product, at mas mura po ito kumpara sa ibang brand. And the size is 110mm, kaya siguraduhin ang bibilhin mo ay swak na swak sa inyong motor. Ngayon po, kailangan natin tanggalin ang ilang bagay para mabigyan tayo ng access sa shock. Ito po ang step 2, tanggalin ang grab bar. Gumamit po tayo ng screwdriver at 10mm socket wrench or di kaya triangle socket wrench para dito. So, this is our chance. This is our chance na linisin ba? Yan. Super rumi, oh. Linisin natin yan. So, ito. Step 3, alisin lang po natin yung mga tornilyo na humahawak sa tail light. So, mag-ingat po tayo sa pagtanggal ng mga screw. Step 4, sa baba po ng tail light, i-detach lang po natin yung rear reflector ng dahan-dahan. Oops! Mahirap pala. Step 5, sa pinagtanggalan po natin ng rear reflector, doon po natin tatanggalin ang mga bolts ng rear fender gamit ang 10mm socket wrench. Well, siguraduhin po nating maayos na itabi ang mga bolts at screw. Kailangan pa po natin ito mamaya. Step 6, tanggalin lang po natin lahat ng screws sa left cover ng motor nyo. Mahalaga po ito para mas madali po nating ma-access yung shock absorber. I-take ko na rin tong opportunity para linisin o tsaka i-brush yung nasa loob. Kasi grabe ang rumi. Step 7, ito na po ang pagtanggal natin ng bolt sa upper part ng shock gamit ang 14mm ratchet or socket wrench. Siguraduhin lang po natin na maayos ang hawak para iwas abala. Step 8, sunod ang tatanggalin ay ang lower bolt gamit ang 12 ratchet wrench. So mag-ingat lang po tayo sa pagtanggal ng ating lumang shock. Step 9, dito na po natin i-install yung bagong shock. Pero sa case ko po, nung in-install ko po yung bagong shock, medyo maluwag po sa bandang taas, yung bush bearing. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko yung bush bearing mula sa luma kong shock at inilipat ito sa bagong shock para mag-fit sa bolt ng motor.
Again, sa pangtaas po, 14mm. At sa pangibaba, 12mm. Step 10, panahon na po para ibalik ang lahat ng bolts at screws sa tamang lugar. Siguraduhin lang po natin na maayos na nakakabit ang lahat ha. So at ayan na nga, may bago ka ng shock absorber sa iyong motor. Kung sa tingin nyo ang video na to ay nakatulong sa inyo, give it a thumbs up. Subscribe for more tips, and don't forget to hit the notification bell button for more videos. Until next time, keep safe and keep wrenching.